Ayon sa nabanggit sa manual, kung ang isang napiling manlalaro sa online ay makapagpapataas ng kanyang kasamaan, magkakaroon siya ng katangiang uhaw sa dugo. Bukod pa rito, ang mga manlalaro na may katangiang ito ay nagiging mas mahina laban sa mga banal na kasanayan. Naguluhan si Ju Hyuk habang patuloy na tumataas ang kanyang mga kasalanan, at iniisip kung dapat ba siyang mag-alala tungkol dito o hindi. Habang nag-iisip siya, patuloy na ipinagtatanggol siya ni Zeta, at sinabi ni Ju Hyuk na siya na ang bahala sa kanyang sariling bahagi. Pagkaraan ng ilang sandali, halos naubos na nina Ju Hyuk at Zeta ang lahat ng manlalaro sa lugar. Gayunpaman, hindi nagtagal ay dumating ang mga halimaw. Ang mga mabilis na sumusugod sa kanila ay tinatawag na mga kaukaw. Agad na tumayo si Zeta sa harap ni Ju Hyuk at sabik na patayin ang mga halimaw. Handa na ring makipaglaban si Ju Hyuk. Mabilis na kumilos sina Zeta at Ju Hyuk upang lipulin ang mga halimaw. Habang sumusulong si Ju Hyuk, nanatili ang ngiti sa kanyang mukha dahil tiwala siyang matatalo niya ang mga ito sa isang suntok lamang. Kaya't binilisan pa niya ang pagkilos upang mapabilis ang pagtatapos ng laban. Tumama ang kanyang kamao sa mukha ng halimaw nang may napakalakas na puwersa. Sa isang iglap, bumagsak ang halimaw sa lupa, na muling nakapagpagtaka kay Ju Hyuk. Pinagmasdan niya ang pakikipaglaban ni Zeta at naisip ang mga bagay na makukuha nila mula sa mga halimaw na papatayin ni Zeta. Habang naglalaban sila sa lugar, may nakamasid sa kanila mula sa likod ng mga palumpong, isa pang manlalaro. Nagtatago siya sa mga damuhan at nagugulat habang pinapanood ni Ju Hyuk at Zeta na talunin ang lahat ng halimaw. Namangha siya na hindi karaniwang mga manlalaro ang dalawa, at inakala niyang si Ju Hyuk ay tiyak na isang mandirigmang salamangkero na nakikipaglaban ng malapitan. Batay sa kanyang nakita, naniniwala siyang nakatuon si Ju Hyuk sa pag-atake, base sa tindi ng pinsalang na idulot niya sa mga halimaw. Binanggit ng kanyang kasama na nakaharap na sila ng katulad ni Ju Hyuk noon, kaya't hula nila ay hindi bababa sa antas 50 ito. Sa kabilang banda, nanatiling determinado si Zeta na lipulin ang mga halimaw at patuloy na umatake. Habang tumatagal ang laban, lalong tumitindi at lumalakas ang kanyang mga kasanayan. Inilabas niya ang isang espada at nagpatawag ng walang katapusang kidlat. Hawak ang espada, nagpakawala siya ng alon ng malalakas na itim na kidlat. Nakita ito ni Ju Hyuk at inisip na sumusobra na si Zeta. Matapos ang mahabang labanan, tumaas ang antas ni Ju Hyuk. Nang kunin na nila ang lahat ng naiwang kagamitan, ibinigay ni Zeta ang mga asol na bato kay Ju Hyuk nang may kagalakan. Ngunit biglang napansin ng dalawa nang magpatawag ng isang halimaw na pinuno. Ang mga manlalarong nagtatago sa damuhan ay nagulat, natakot, at sabik na malaman ang susunod na mangyayari. Sa isang iglap, lumitaw ang isang dambuhalang halimaw, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa mga nakaharap nila noon, sapagkat ito ang pinuno ng lugar. Tinatawag itong itim na Kaukaw King. Sinabi ni Ju Hyuk na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong uri ng halimaw. Pagkatapos ay inutusan niya si Zeta na alagaan na lamang ang mga maliliit na halimaw at kunin ang kanilang mga naiwang kagamitan. Ipinaliwanag ni Ju Hyuk kay Zeta na mas malakas ang pinuno kaysa sa karaniwang halimaw, at malamang na mas marami at mas magagandang bagay ang ibibigay nito kapag natalo. Kaya plano niyang unahin itong atakihin bago tuluyang tapusin ni Zeta. Ngunit bago pa man makapagsimula si Ju Hyuk, hamarang si Zeta sa kanya. Nang tanungin ni Ju Hyuk kung ano ang problema, bumulong si Zeta sa kanyang tainga na may papalapit na mga nilalang na may napakalakas na kapangyarihan, nakakatapos lang ding mapagtanto ni Ju Hyuk. Gayunpaman, nagpakita pa rin siya ng katapangan at sinabing panahon na rin upang harapin ang iba pa. Kaya inutusan niya si Zeta na tapusin agad ang lahat. Sinabi ni Ju Hyuk na nahihiya siya sa ngayon dahil wala pa siyang sapat na lakas, ngunit nangakong ipapakita niya ito sa lalong madaling panahon, na lalo pang nagpatibay sa tiwala ni Zeta sa kanya. Pagbalik ni Ju Hyuk sa karaniwang mundo, abala siyang naghanap ng impormasyon sa internet. Napagtanto niyang kahit anong pagtingin niya, wala siyang nakitang anunsyo tungkol sa bagong pagdaragdag ng mga halimaw. Inakala niyang ang itim na Kaukaw King ay isang halimaw na hindi pa dapat ilabas, ngunit bigla na lamang itong lumitaw. Iniisip niya kung baka dahil ito sa kanyang negatibong katangian ng swerte, at hindi niya matukoy kung ito ba ay magandang senyales o masama. Iniisip din niya na kung makatiis sana ang itim na Kaukaw King kahit sa isang hampas lamang, baka nakuha na niya ang isang tumpok ng mga asol na bato. Sa sandaling iyon, nakakita siya ng isang komento tungkol sa isang manlalaro na pumunta sa lugar ng pangangaso nang walang abiso. Nang buksan niya ito, nagkukwento ang manlalaro tungkol sa pagpasok niya sa isang piitan at pagharap sa mga sundalong kalansay. Nabanggit din niya na nakaharap niya ang isang dambuhalang itim na oso na bigla na lamang lumabas mula sa tirahan ng mga higanteng oso. Habang binabasa ito ni Ju Hyuk, bigla niyang napagtanto na halos katulad ito ng nangyari sa kanya. Sa una ay nalibang pa siya sa kwento at mga komento, at namangha na marami ang interesado rito. Ngunit nagulat siya at nagalit nang mabasa niyang sa kwento ay tumakbo daw siya sa takot nang lumitaw ang pinuno, na malinaw na hindi totoo.
Pagkatapos ay nakaramdam siya ng panghihinayang habang nakahiga sa kanyang kama. Nalaman niyang nag-iwan pala ang pinuno ng mas malalaking kayamanan matapos silang umalis. Pagkaraan ay inisip niya ang lahat ng kagamitan at salaping nakuha niya nitong mga nakaraang araw, at nagtanong-tanong kung sapat na ba talaga ang 15 milyon. Napagtanto niyang sa kanyang kasalukuyang antas, dapat ay kaya na niyang bumili ng bahay o sasakyan. Gayunpaman, inisip niyang mababa pa rin ang kanyang antas at marami siyang mga hadlang, kaya hindi siya makapunta sa maraming teritoryo o makagamit ng iba't ibang kasanayan. Kaya nagpasya siyang kailangan niyang magtaas ng antas ng kasing bilis ng liwanag. Sa kabilang banda, iniulat ni M sa kanyang amo ang paglitaw ng itim na Cowcow King. Sinabi ng empleyado na ito ay isang halimaw na pinahusay ang lahat ng kakayahan. Sinabi ng amo na isa lamang itong karaniwang halimaw, at inutusan silang gamitin ang karaniwang paraan ng pangangaso, dagdagan na lamang ang mga tauhan kung kinakailangan. Lumabas na ang amo ay walang iba kundi ang direktor ng samahan na si Jong Ukyon, na nagsabing mayroon silang mga mahuhusay na manlalaro na handang gawin ang lahat para sa kanila. Sa sinabi niyang ito, yumuko na lamang ang kanyang tauhan bilang pagsang-ayon. Ipinag-utos pa ni Ukyon na alamin ang lahat ng detalye tungkol kay Ju Hyuk, matapos niyang mabalitaan na ang kanilang mga manlalaro ay pinupuntiryahan na nito. 3 linggo ang lumipas, tumaas ng husto ang antas ni Ju Hyuk at umabot na ito sa ika-29 na antas. Biglang lumitaw si Lucio at nagpakita ng pag-aalala, masyado nang abala si Ju Hyuk at baka mapagod ang kanyang katawan. Kahit sinabi ni Ju Hyuk na ayos lang siya, nanatiling nag-aalala si Lucio. Pagkatapos ay sinabi ni Ju Hyuk na kahit pagod siya, hindi niya maipapakita sa iba ang kanyang kahinaan. Lalo itong hinangaan ni Lucio dahil akala niya ay ginagawa ito ni Ju Hyuk para sa kanila. Biglang yumuko at lumuhad si Lucio, at nangakong maglilingkod kay Ju Hyuk hanggang sa sumuko ang kanyang katawan. Natuwa si Ju Hyuk na unti-unti na niyang nakakamit ang tiwala ng mga nakatatanda. Biglang nagpaalam ang sistema na mayroong pabulong na mensahe, na inisip ni Ju Hyuk ay galing sa kanyang kapatid. Si Siha, ang kanyang kapatid, ang nagpaalam na kasalukuyang gumagawa ng mga misyon sa buong mundo. Nang magtanong si Ju Hyuk kung anong uri ng misyon ito, nalaman niyang tungkol ito sa 7 konstelasyon, na agad na pumukaw sa kanyang labis na kuryusidad. Sinuri pa ng maigi ni Ju Hyuk ang mga tagubilin tungkol sa misyon. Nakasaad dito na kailangang taglayin ng sinuman ang katapangan ng konstelasyon upang harapin ang mga puwersa ng kadiliman. Iniisip ni Ju Hyuk kung tumutukoy ba ito sa kanya. Sa pampublikong usapan ng mga manlalaro, lahat ay nagtatalakayan tungkol sa misyon ng 7 konstelasyon. Parehong sumilip sina Ju Hyuk at Siha sa usapan at nagkasundo silang magulo ito. Nagtaka pa si Ju Hyuk kung bakit tila labis na nababahala ang lahat tungkol dito. Habang nag-iisip, bagamat hindi niya alam ang mga detalye ng mga nakatagong misyon, hula niya na kung nauugnay ito sa pangunahing misyon ng Olympus, tiyak na magbibigay ito ng hindi akalaing lakas. Tinanong ni Siha si Ju Hyuk kung tatanggapin ba niya ang misyon, at sumagot si Ju Hyuk na hindi niya magagawa ito, dahil wala siyang NPC na magtatalaga sa kanya ng ganitong gawain, dahil itinuturing niya ang kanyang sarili bilang tagapagtaguyod ng kaguluhan. Pagkatapos ay sinabi ni Siha na hindi rin siya sigurado kung tatanggapin ito, lalo na't abala siya sa mga gawain ng Union at pakiramdam niya ay wala siyang sapat na oras para dito. Naisip naman ni Ju Hyuk na tila tinatawag siya at si Sky Devil ng misyon bilang ganap na sagisag ng kasamaan. Napagtanto niyang magkakaroon siya ng problema kung mananatili siyang tahimik at hindi gagawa ng hakbang tungkol dito. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Ju Hyuk sa laro. Nang lapitan niya ang mga nakatatanda, ibinalita niyang magsasagawa siya ng paglalakbay ng mag-isa, na ikinagulat nila. Iginiit ng mga ito na hindi siya dapat mag-isa at binalaan siya ng mga panganib na kaakibat nito. Gayunpaman, sinabi niyang natuklasan na ng Imperyong Herbs ang kanilang mga galaw. Binigyang diin niya ang pangangailangang maging maingat mula ngayon at nagpasya na palihim na siyang magtutungo ng mag-isa sa pagkakataong ito. Napalambot ang puso ng mga nakatatanda nang marinig na tunay na nag-aalala si Ju Hyuk sa kanilang kapakanan. Ipinahayag nila ang kanilang hangarin na makabalik siya ng ligtas, at inutusan naman sila ni Ju Hyuk na pangalagaan ang nayon habang wala siya. Pagkatapos ay naisip niya na makakatulong kung makakamit niya ang pagkilala ng iba pang mga nakatatanda upang mapalakas ang kanyang kapangyarihan, at napagtanto niyang kailangan niyang makuha ang panig ng isa sa 4 na natitirang nakatatanda. Bukod pa rito, dahil nalutas na niya ang krisis sa pagkain ng mga taga-nayon, naniniwala siyang panahon na upang mapabuti ang kanilang pamumuhay. Gayunpaman, alam niyang mangangailangan ito ng malalaking mapagkukunan na wala pa siya sa ngayon. Kaya napagpasyahan niya na ang tanging natitirang hakbang ay ang mag-focus sa pagpapataas ng antas, dahil kailangan niyang maabot agad ang antas 40. Kapag naabot na niya ito, magagamit na niya ang kasanayang, pusong panloob ng sigasig kung magkakaroon ng pagkakataon. Nakasalubong ni Ju Hyuk ang mga dambuhalang oso na halimaw. Alam niyang kailangan niya ng mga mapagkukunan at kailangang magsumikap ng gusto upang maghanda sa mga darating na pagsubok.
Habang nakatayo siya roon, sabay-sabay na sumugod ang tatlong oso sa kanya. Ngunit walang kahirap-hirap niyang pinatay silang lahat. Biglang nagpaalam ang sistema na natuto siya ng bagong kasanayan, ang kakaibang pinangalanang, suntok na sobrang lakas, na pumukaw sa kanya ng husto. Iniisip niya kung makakatulong ba ito sa kanyang pangangaso. Ngunit nang basahin niya ang paglalarawan nito, napagtanto niyang mas kakaiba pa ito kaysa sa ipinapahiwatig ng pangalan nito. Nagdiwang si Ju Hyuk habang binabasa ang detalye, naramdaman ang tagumpay dahil sa tingin niya ay nakamit niya ang isang mahalagang bagay. Masaya siya na magagamit niya ito sa pagpapalakas ng karanasan basta't hindi siya ang magbibigay ng huling hampas, at pinag-iisipan din niyang bumili ng alagang hayop at sanayin itong magpulot ng mga kagamitan para sa kanya. Masaya siyang nagbalak ng umuwi, ngunit biglang may nagsalita sa likuran niya. Lumapit ang isang tao na may matinding presensya at sinabing natagpuan na siya nito. Ipinaliwanag nito na dahil sa mga ginawa ni Ju Hyuk, nasa napakahirap na sitwasyon sila ngayon. Idiniin niyang nasasangkot siya sa iba't ibang gulo dahil sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. Tinitigan niya ng masama si Ju Hyuk at sinabing ang lahat ng ito ay dahil sa mga hamak na kasapi ng union, at nagtanong kung sumasang-ayon ba si Ju Hyuk. Gayunpaman, hindi siya kilala ni Ju Hyuk, na ikinahiya naman ni Roof Endel. Itinuring na lamang siya ni Ju Hyuk bilang isa pang tagapagtaguyod ng kaguluhan at inakala na sapat ang kanyang mga kagamitan. Tinanong ni Roof Endel si Ju Hyuk kung hindi ba talaga siya nito kilala, at kahit na inakala niyang baka nagbibiro lamang ito. Ngunit tiniyak ni Ju Hyuk na hindi niya talaga ito kilala, at pabirong sinabing mukha siyang nakakatawang tao, na lalo lamang nakapagpagalit kay Roof Endel. Humugot ng lakas ng loob si Roof Endel at nagpa siyang pabagsakin siya sa abot ng kanyang makakaya. Sumigaw siya ng galit, ipinakilala ang sarili bilang si Roof Endel at sinabing matagal na siyang ginagaya ni Ju Hyuk. Habang nakikinig, pinag-iisipan ni Ju Hyuk ang pangalang Roof Endel. Lalo pang nagalit si Roof Endel at inutusan siyang lumuhad at magmakaawa. Hindi agad nakasagot si Ju Hyuk, naiwang tulala at naguguluhan sa sinabi nito. Bigla na lamang iminungkahi ni Ju Hyuk na makipagtagisan na lamang sila ng lakas sa halip. Lalo pang nagnitngit sa galit si Roof Endel nang hamanin siya nito. Biglang nagpakawala si Roof Endel ng alon ng lakas patungo kay Ju Hyuk. Nanatiling nakatayo si Ju Hyuk habang papalapit ito, at pinayuhan siya ni Roof Endel na ipagtanggol ang sarili. Tinanggap ni Ju Hyuk ang hampas ng walang pag-aalala, dahil nabawasan lamang nito ng 3% ang kanyang buhay. Nang matapos ang pag-atake ni Roof Endel, naghanda na si Ju Hyuk na gumanti. Oras na niya ngayon. Ibinuhos niya ang kanyang lakas upang sumagot, at doon ginamit ang kanyang bagong natutunang kasanayan, na nagpababa ng lakas ng pag-atake ng kalaban ng 70%. Namangha si Roof Endel at napagtantong mayroon nga itong natatanging kakayahan. Mabilis na humakbang si Ju Hyuk at agad na lumapit kay Roof Endel. Nagulat si Roof Endel at hindi agad nakakilos, kaya't mabilis niyang ginamit ang sariling kasanayan upang ilagan ang suntok. Nagulat din si Ju Hyuk na nagtagumpay itong umiwas. Habang umaatres si Roof Endel, iniisip ni Ju Hyuk kung nagkulang ba siya sa pagtama. Ngumisi ng mapang asar si Roof Endel, matagumpay na nailagan ang atake gamit ang kanyang kasanayang pader ng depensa. Nena si Ju Hyuk na hindi siya tumama at naisip na kailangan na lamang niyang bumigay ng mas malakas na suntok sa susunod. Sa kabilang banda, hinala ni Roof Endel na nagpapalipas lang ito ng oras, kaya't mabilis siyang sumugod sa pag-aakalang hindi pa nakakabawi si Ju Hyuk, ngunit sa halip ay tinamaan siya ng buo sa mukha. Ang lakas ng hampas ay parang kidlat na nagpadala kay Roof Endel sa ere. Kahit tumilapon, pilit pa rin niyang ibinalanse ang sarili. Napagtanto na ni Roof Endel na mas matalino si Ju Hyuk kaysa sa inaakala niya, at ang unang atake ay panlilinlang lamang. Samantala, hindi pa rin kontento si Ju Hyuk sa naging epekto nito. Biglang nagpaandar si Roof Endel ng isang napakalakas na kasanayan at naghandang sumugod. Binalaan niya si Ju Hyuk na huwag sanang mamatay sa kanyang atake dahil balak pa niyang ibigay ito sa union. Ngunit habang inihahanda niya ito, naramdaman niyang may mali. Hindi siya nawala ng pag-asa dahil mayroon pa rin siyang natatanging kasanayan, at inakala niyang wala nang natitirang lakas si Ju Hyuk. Muli siyang sumugod ng mabilis. Buong determinasyong nagtungo sila sa isa't isa sabay pagpapakawala ng kanilang mga natatanging kakayahan. Ang banggaan ng dalawang lakas ay lumikha ng matinding liwanag na samilaw sa buong paligid.